Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga idolo. Maraming salamat po! Sa pag-iisip sa populasyon ng Fish Dragon Village, na may 354 na taga-baryo, kahit na naruroon ang lahat ng kanilang mga bangkay, ang bilang ng mga labi dito ay labis. Bukod dito, nanghuhuli sila ng mga bangkay mula sa nakaraang dekada at nagpapatuloy pa rin sila hanggang sa araw na ito. Sa pagsasaalang-alang sa mga labi na naanod na ng agos, may iba pa bang tao maliban sa mga taga-baryo? Kalmadong naglabas si Deng Fanchio ng utos, maghanap. Agad na nagsimulang kumilos ang ilang disipulo. Tumalon sila sa mga kahon at nagsimulang maghanap. Nang makita ito, mas lalong naguluhan si Lasho. Bago siya makapagsalita, nagkusang magsalita si Deng Fanchio sa tabi niya. Ito ang mga buto ng ibang mga tribo. Ibang mga tribo, nagpakita ng bahagyang sorpresa si Lasho. Nang makita ito, sinimulan ni Deng Fanchio ang kanyang pang-araw-araw na pagyayabang. Walang lugar para sa ibang mga tribo sa mga lupain ng Great Yan. Sa paglipas ng milenyo matapos masakop ng Great Yan ang mga lupain, palaging may mga kaguluhan na dulot ng ibang mga tribo. Ang Measure Heaven River ay nakatakdang mabasa ng dugo. Nang marinig ito, sumagot si Lasho, lahat ba ng mga labi na ito ay mula sa ibang mga tribo? Nagbigay ng sarkastikong ngiti si Deng Fanchio, iyan ang sinasabi ng palasyo. Medyo nagtataka si Siu Honor. Ano ang hinahanap ninyo? Sumagot si Deng Fanchio, isang napakakakaibang buto. Anong klaseng espesyal na buto? Patuloy na nagtanong si Siu Honor, inilalabas ang kanyang ulo. Hindi sumagot si Deng Fanchio. Sa halip, itinuro niya siya at sinabi ng may interes, batang babae, kung magiging disipulo kita, ituturo ko sa iyo ang lahat ng alam ko. Binigyan siya ni Siu Honor ng mapanlait na tingin. Hindi nag-abala si Deng Fanchio at pumutok sa malakas na halakhak. Dapat mong pag-isipang mabuti ito. Lahat ng siyam kong disipulo ay mga kilalang eksperto na ang mga pangalan ay iginagalang saan man sila magpunta. Nang marinig ito, itinuro ni Siu Honor ang babaeng cultivator sa tabi niya na naghahalungkat sa mga kahon. Hindi siya. Ang pahayag na ito ay nag-iwan kay Deng Fanchio na hindi makapagsalita sandali. Nagbigay ng mahinang ngiti si Lasho. Natatakot ako na hindi mo siya kayang turuan. Si Deng Fanchio ay nakulong sa kanyang estado ng pagyayabang. Walang sinuman sa ilalim ng langit na hindi ko kayang turuan. Nang marinig ito, medyo nawalan ng imik si Lasho at hindi na nag-abala pang makipagtalo sa kanya. Ang dahilan ng kanyang pagpunta rito ay upang imbestigahan ang katotohanan sa likod ng insidente sa Fish Dragon Village. Sa ngayon, papayagan niya itong magpatuloy sa kanyang pagkukunwari. Tutal, may halaga pa rin siya. Gayunpaman, paano nagawang bumuo ni Deng Fanchio at ng kanyang 3 disipulo ng koneksyon sa lugar na ito? Tila matagal na nilang ginagawa ito. Ano ang layunin ni Deng Fanchio? Sino ang sumusuporta kay Deng Fanchio? Habang nag-iisip si Lasho, huminto rin sa paghahanap ang 3 disipulo. Master, wala kaming nakita. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Deng Fanchio. May isa pa bang bodega? Umiling ang 3 disipulo. Sa oras na ito, lumubog na ang araw at nagdidilim na. Biglang may mga yabag mula sa labas. Napansin ito ng Peking Duan Musheng at agad na nagbantay. Ambush ito. Malamig na nagbigay ng utos si Deng Fanchio, patayin sila. Sa pagtanggap ng utos, agad na sumugod ang 3 patungo sa mga sundalo sa labas. Sunod-sunod na tumunog ang mga sigaw ng sakit. Ang mga ordinaryong tao ay hindi maaaring tumapat sa mga cultivator. Naiintindihan ni Lasho na mula nang bumalik si Ming Shirin na may malubhang pinsala noong nakaraang beses, ang ambush sa pagkakataong ito ay hindi maaaring binubuo lamang ng mga ordinaryong tao. Isang malaking labanan ang malapit na. Sinamantala niya ang pagkakataon na itanong ang tanong sa kanyang puso habang may oras pa. Ano ang espesyal na buto na binanggit mo kanina? Nakatayo si Deng Fanchio na nakalagay ang mga kamay sa likod niya, ang kanyang tono ay nagpapakita ng bahagyang paghamak. Matandang iskolar, ipapaalala ko sa iyo muli, kung mas marami kang alam, mas mapanganib ito. Iginilid ni Lasho ang kanyang ulo at binigyan siya ng malamig na tingin. Sa aking edad,
Hindi mahalaga ang buhay at kamatayan. Hindi ito kasinungalingan. Bago ako mag-transmigrate, namatay na ako minsan. Bukod dito, wala ito kung ikukumpara noong kinubkob ng 10 elite ang Jinting Mountain. Tumindi ang mga tunog ng labanan sa labas. Dumami rin ang bilang ng mga tao. Lumipad ang mga cultivator mula sa lahat ng direksyon sa langit. Pagkatapos ay kumalat ang isang alon ng tunog sa buong daungan. Nahulog kayo sa isang bitag. Kamatayan sa mga nanghihimasok. Tumunog ang isang projected voice sa jetty. Sa sandaling ito, bagaman hindi malakas ang boses, narinig ito ng lahat ng malinaw. Tila lalong nagiging komplikado ang mga bagay. Nagmadaling nagulat ang Peking Ming Shirin sa mga tao sa loob ng bahay. Nakapaligid tayo. Bitag ito. Nang marinig ito, tila hindi nag-aalala si Deng Fanchio at umalis sa hangin. Tumingin siya kay Xiao Honor ng may interes. Batang babae, magmasid kang mabuti. Pagkatapos noon, sumabog siya ng isang malakas na bugzo ng chi. Avatar. Sa isang sigaw, lumitaw ang isang 5 metrong taas na gintong avatar sa hangin. Sa ilalim ng pagkakabalot ng chi, ang Golden Lotus sa ilalim niya ay namulaklak ng isa-isang talulot, na may kabuuang 4 na talulot. Pinanood ng kanyang mga disipulo ang eksena na may mapanalangin ekspresyon sa kanilang mga mukha. Humalaklak si Xiao Honor, 4 na dahon lang. Nang marinig ito, nagalit ang babaeng cultivator sa tabi niya. Ano ang alam mo? Ang lakas ng aming master ay walang kapantay. Nagtitipid siya ng lakas. 4 na dahon ay sapat na para harapin ang mga taong ito. Sa 100 paghihirap sa paningin, ang lahat dito ay kailangang mapagod. Sa sandaling ito, ang mga alon at alon ng enerhiya ay gumulong mula sa 4 na dahon na avatar ni Deng Fanchio. Ang mga gusali malapit sa jetty ay umuga at umalangaw. Ang mga sundalo ay umatras pa. Itinaas ng mga cultivator ang kanilang mga bantay. Nang makita ito, mabilis na pinatatag ng isang cultivator ang moral. Manatiling kalmado ang lahat, dahan-dahan tayong umatras. Sinasabi ng balita mula sa palasyo na ang taong ito ay hindi ang tunay na Jitnao. Isang Grand Witchcraft Formation ang inilatag dito kahapon. Bumalik tayo sa Grand Formation. Pagdating ng mga elite mula sa palasyo, aalagaan ang mga kriminal na ito sa isang bagsak. Kahit sino pa ito, kamatayan sa mga nanghihimasok. Sa ilalim ng kanyang paghihikayat, ang mga sundalo ay nagsimulang sumigaw ng sabay-sabay. Mayroong libu-libong sundalo at daan-daang cultivator dito. Malinaw na ang lahat ay isang bitag. Naiintindihan nila Show na dahil nailatag na ang bitag, natural lang na hindi nila mahanap ang kanilang hinahanap sa bodega. Tila pinlano ito mula sa simula. Ang bagay na iyon ay dapat na nakatago o nasa isang lugar pa rin sa ilog. Kinuyam ni Xiao Honor ang kanyang mga kamao, na tila sabik na makipaglaban. Ano ang gagawin natin ngayon? Susugod ba tayo sa kanilang mga ranggo? Umiling si Lasho, na nagpapahiwatig na hindi kinakailangan. Dahil gusto ng taong iyon na mapunta sa spotlight, hayaan natin siya. Nang marinig ito, agad na tila ng hina si Xiao Honor. Isang 4 na dahon na avatar. Hindi ito magiging kawili-wili. Dahil sanay siyang makakita ng mga grand spectacle, naramdaman niyang ang antas ng avatar na iyon ay mas mababang grado. Malamig na sumanghal ang babaeng cultivator sa tabi niya nang marinig ito. Batang babae, huwag kang maging mayabang dahil lang nagkaroon ka ng swerte at nagawang talunin ako kanina. Sa iyong lakas, hindi ka makakagawa ng kahit isang galaw laban sa aking master. Hindi nag-abala si Xiao Honor na sumagot. Tumugon siya ng isang salitang, talunan, at hindi na siya pinansin. Bagaman minamaliit ito ni Xiao Honor, para sa ibang mga cultivator, ang isang 4 na dahon na Golden Lotus Avatar ay maituturing na isang elite sa mga elite. Lumunok ang mga cultivator na nakalutang sa hangin. Nag-iingat sila sa nakakatakot na kapangyarihan ng Avatar. Walang sino man ang nang-ahas na kumilos laban sa Nascent Divinity Tribulation Realm Elite sa sandaling ito. Sa oras na ito, ilang grupo ng Chiffon Madras ang lumulutang sa paligid ni Deng Fanchio. Kinilala ni Lasho ang mga ito bilang Daoist Madras. Iba ang Daoist Madras sa Zen Sex Madras.
Ang Zen Sex Madras ay umaasa sa suporta ng ginintoang katawan at sariling monster energy ng cultivator upang mabuo ang mabangis na kapangyarihan ng Buddhist. Sa kabilang banda, pangunahing minamanipula ng Taoist Madras ang monster energy sa lugar, na nagbibigay ng magandang saklaw. Parehong magkakaugnay ang Madras. Ang kanilang mga pagkakaiba ay hindi kasing linaw ng maaaring isipin. Ang siksik na Madras ay bumaril patungo sa mga sundalo at cultivator. Ang ilan sa mga cultivator ay tumalikod upang tumakas nang makita nilang hindi maganda ang sitwasyon. Umatras. Huwag siyang labanan. Pagurin siya. Ihanda ang witchcraft formation. Kinontrol ni Dong Fansho ang kanyang Madras na parang isang heavenly maiden na nagkakalat ng mga bulaklak. Sa isang kisap mata, pinatay niya ang ilang daang sundalo. Maraming cultivator ang nakatayo sa malayo. Ang kanilang mga antas ng cultivation ay bahagya lamang sapat upang protektahan sila mula sa nakakatakot na aura ng mga avatar. Wala silang karagdagang lakas upang lumaban. Para bang may baha na humampas sa lugar. Ang tunog ng mga taong sumisigaw ay umulan sa hangin. Ang mga natitirang sundalo ay umatras pa. Medyo nasiyahan si Dong Fansho. Sino ang nangangahas na pigilan akong umalis? Bagaman sinabi niya ito, maraming mga witchcraft trap dito. Kung magtatagal ang laban at dumating ang mga elite mula sa palasyo, hindi ako makakatakas. Kaya hindi siya nang ahas na mag-aksaya ng oras. Sa isang malakas na dagandong, naglabas siya ng makapal na alon ng enerhiya na nakasentro sa kanya. Agad itong kumalat sa lahat ng direksyon. Nang makita ito, muling pinabilis ng mga sundalo ang kanilang pag-atras. Ang dahilan kung bakit napakatakot ng mga nascent divinity tribulation realm cultivator ay dahil sa daang tribulation sa loob ng avatar. Kung mas mataas ang pag-akyat ng avatar, mas malawak ang pagkalat ng nakakatakot na aura nito. Ang enerhiya sa paligid ng kanyang avatar ay kumalat sa lahat ng direksyon ng may napakalaking lakas. Nang makita ito, hinaplos ni Lasho ang kanyang balbas at sinabi ng walang pakialam, bahagya siyang nagtagumpay sa Madras. Medyo nagtataka si Seo Honor. Bahagyang tagumpay lang ito. Agad na sumagot si Lasho, pangunahing minamanipula ng Taoist Madras ang monster energy sa kanilang paligid, na nagkokondensasyon ng chi sa enerhiya. Para sa isang mahusay na cultivator, kahit ang isang avatar ay maaaring gawing enerhiya. Ang Zen ay pangunahing nililikha ng cultivator mismo. Karaniwan, ang mga ito ay nasa anyo ng mga palm sale. Kamakaway ang malalaking mata ni Seo Honor at patuloy na nagtanong, kaya alin ang mas makapangyarihan, ang Taoist Madras o ang Zen Madras? Interesado si Little Seo Honor na matuto pa. Magandang bagay ito. Kung maaari ko siyang sanayin ng maayos, tiyak na magiging isang dakilang tao siya sa hinaharap. Tumango si Lasho bilang pagsang-ayon. Ang bawat isa ay may sariling mga pakinabang, na ginagawang imposibleng ihambing ang mga ito. Tinuruan ni Ding si Seo Honor at nagbigay ng 100 merit points. Medyo nagulat ang babaeng cultivator na nakatayo sa tabi ng marinig ito. Masyado kang maraming alam, matandang ginoo. Sa katunayan, gumagamit ang aming master ng Taoist Madras. Gayunpaman, mayroon ding mga hand seal ang Taoist Madras. Mayroong 12 Taoist Madras sa kabuuan. Kung mas malalim ang antas ng cultivation ng isa, mas makapangyarihan ang mga hand seal. Hindi ito matatalo ng Zen Madras. Nang marinig ito, naisip ni Lasho sa sarili, isang junior na basa pa ang tenga ngunit masyadong mayabang para humingi ng gabay. Maaari niyang tingnan ang langit mula sa ilalim ng balon magpakailanman. Sa sandaling ito, matapos itaboy ni Dong Fansho ang lahat, tinawag niya ang Elephant King. Ang mga nagdadagundong na yabag ay tumatakbo mula sa malayo hanggang sa malapit. Maraming sundalo ang hindi nakaiwas sa oras at direktang tinamaan at namatay sa lugar. Nakatayo si Dong Fansho na nakalagay ang mga kamay sa likod niya at matatag na lumapag sa likod ng Elephant King. Nang makita ito ng kanyang 3 disipulo, agad silang lumipad patungo sa Elephant King. Ang Dong Fansho, nakatatapos lang magpakatatag, ay biglang tumalon muli. Pagkatapos ay lumapag siya sa harap ni Lasho. Pagkatapos ay tumingin siya kay Seo Honor at tumawa.
Batang babae, lumapit ka sa akin. Katatapos lang magsalita ni Dong Fonsho, ilang mahahabang bahaghari ang biglang humampas sa malayong langit. May dumating mula sa palasyo.